Blessed Sunday po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Sana lahat kayo ay nasa mabuting kalagayan saan mang parte kayo ng mundo ngayon. So eto na nga, nagbukas na yung Quezon City branch ng Diwata Pares. Kung napanood nyo yung mga video sa social media, talagang dinumog yung opening ng Quezon City branch ng Paresan ni Diwata. Dumalo rin yung ilang mga kaibigan niya katulad nila Rose Martan, nila Rendon Labrador at ni Aramina. So bale, ito na yung pangalawang paresan ni Diwata. Alam naman natin na madalas niyang sinasabi na ang talagang pangarap niya ay ang magkaroon ng paresan sa iba't ibang panig ng lugar sa Pilipinas. Pero bago pa ito nagbukas kanina, meron ng mga kumakalat na mga chismis o di kaya ay mga hinala ng ibang mga tao na nagsasabi na itong Quezon City branch ng paresan ni Diwata ay hindi naman daw talaga si Diwata ang may-ari. Meron kasing mga lumalabas na mga hinahinala na sinasabing pagmamay-ari daw talaga ito ni Rose Martan. Well, hindi naman natin pwedeng paniwalaan agad itong mga ganitong bali-balita dahil kumbaga wala namang pruweba. So hanggat wala tayong nakikitang patunay na nagsasabi na hindi nga si Diwata ang totoong may-ari nito, kung hindi si Rose Martan daw at si Diwata ay parang front lang ng negosyo ni Rosemar dito sa Quezon City branch, hindi natin pwedeng tanggapin ito bilang the gospel truth or ang buong katotohanan na. Kailangan siyempre natin ng ebidensya. Or pwede rin siguro na may kasosyo nga si Diwata dito sa kanyang Quezon City branch dahil sa ngayon wala pa namang balita kung open na for franchise yung Diwata Pares. But anyway, hindi na natin problema yun. Kumbaga, hayaan na natin si Diwata mag-handle nito. Ang importante, pangalan niya pa rin yung pangalawang branch. Diwata Pares Overload pa rin. Ngayon, kung hindi man talaga siya ang totoong may-ari nito, pero sigurado naman ako na may porsyento siyang makukuha dahil kung ginamit man yung kanyang brand na Diwata Pares Overload. Alam mo, minsan hindi rin maganda na pinangungunahan na natin yung mga balita. So instead na i-wish natin ng mabuti itong bagong bukas na pwesto ni Diwata, parang hinahaluan agad natin ng intriga. Ngayon pa lang ito magbubukas. Huwag naman sana ganon. Kasi kumbaga, parang nahahalata tuloy na masama ang intention agad dito sa bagong branch ni Diwata. Ako honestly, tuwang-tuwa ako dito sa bumubukas ng pangalawang branch ni Diwata dahil magbibigay uli ito ng mga trabaho sa marami nating kababayan na hirap maghanap ng trabaho. So ilang tao na naman kaya dito ang mabibigyan ng bagong trabaho ni Diwata? Hindi ako sang-ayon dun sa mga tao na nagwi-wish na sana malugi or magsara itong mga pwesto ni Diwata. Dahil unang-una, hindi lang naman si Diwata ang magsasuffer pag nagkataon. Kung hindi, pati yung mga tauhan niya at mga pamilya nito. So gaano karami ang maaapektuhan kung sakasakaling magsara itong mga pwesto ni Diwata. So instead na siguro na pilitin nating papagsakin itong negosyo ni Diwata, bakit hindi na lang natin siya tulungan o di kaya ay pagpayuhan kung may nakikita tayong hindi maganda sa mga ginagawa niya. Mahirap din kasi talaga yung trabaho ni Diwata, lalong-lalo na ngayon na dalawa na yung branches niya. Kasi solo ang management niya. Parang wala akong narinig na may team siya na mag-handle na kung saan pwede niyang i-delegate yung ibang trabaho. One-man show ang nakikita ko dito. Kumbaga, buong araw talagang busy si Diwata. So hindi maiaalis na sa sobrang busy at pagod niya, talagang minsan hindi talaga magiging maganda yung mood niya. Dahil tao lang siya, hindi naman siya robot, napapagod din siya. So dapat, tayo na yung mag-adjust kung halimbawa, ang gusto lang din natin ay magpa-picture sa kanya or kunan siya ng video. Hindi niya obligasyon na gawin ito para sa atin. Kumbaga, yung atin lang naman is makikiusap lang tayo kung pwede. Ngayon siguro kung hindi kayo napapagbigyan paminsan-minsan, siguro pasensya na lang, huwag nang palakihin, huwag nang i-post na parang napakasama o naging kriminal na si Diwata dahil hindi kayo napagbigyan. Hindi naman siguro krimen yung kasalanan niya. Hindi rin natin pwedeng ibunton lahat kay Diwata. Although syempre, mas gusto sana natin kung magiging welcoming siya, nasa maliliit na request ay napagbibigyan niya tayo, mas maganda sana. Pero tandaan din natin na hindi sa lahat ng araw ay pwede itong mangyari. Kasi sabi nga rin ni Diwata, ang priority niya, yung negosyo niya. Again, hindi kasi siya artista, hindi siya celebrity. Ang ibinibenta niya ay yung paresan niya. Nagkataon lang na nung sumikat yung pares niya, naging instant food sensation din si Diwata mismo. At napakabilis din kasi nung pangyayari. Kumbaga ilang buwan lang talagang biglang nag-boom yung paresan ni Diwata. At syempre, katakot-takot na adjustment din ang ginagawa niya hanggang ngayon. Dahil imagine, napakalayo nito sa dating buhay niya.
So kahit sino, talagang may halong culture shock na rin ito na all of a sudden, nagiging big time yung pagkatao mo, nagiging big time yung negosyo mo, nagiging big time yung pangalan mo, kung sino-sinong mga big time na sponsors ang lumalapit sa iyo, ang mga nag-i-interview sa iyo. So hindi ganun kadali rin yung adjustments na ginagawa ni Diwata. Bigyan din natin siya ng oras na later on makaka-adjust na rin siya. And of course, gusto rin natin sana na later on kung mag-a-adjust man si Diwata, mag-a-adjust siya for the better. Hindi yung lalaki yung ulo niya. Sabi nga paulit-ulit ng kanyang mga followers, sana panatilihin ni Diwata yung mga paa niya sa lupa. But anyway, I wish him all the luck sa bagong branch niya sa Quezon City. At panoorin natin kung ano yung mga payo ng mga kaibigan niya, katulad ni Rose Martan, ni Rendon Labador, at yung may-ari ng Shift. So let's all watch this. Split na sa mga basher kasi wala naman sila ambag sa buhay kung paano intindihan sila. So as long as na wala akong taong inaagrabyado, as long as na wala akong taong inaapakan, lumalaban tayo ng patas sa pamamaraan. So didma sa mga basher, pero alam naman natin lahat na walang maitutulungan sa atin na mabuting mga bashers na yan. Tuloy lang ang laban, basta ipagpapatuloy ko lang ang pangarap ko na palawakin pa yung Diwata Paris Overload ko, ikalat ko pa sa buong Pilipinas. Tulad ng unang-unang sinabi ko nung unang beses na nag-comment ako sa TikTok ni Diwata, sabi ko sa kanya, dead man lang sa bashers, galingan mo panalo. Nung di pa siya ganong sikat nun, and until now, yun pa rin yung sinasabi ko sa kanya. Lahat ng mali niya, mali namin, lahat ng sikat, mas na-highlight. So lahat naman tayo nagkakamali, lahat naman tayo may flaws, hindi naman tayo laging masaya, hindi naman tayo laging nasa mood. So gusto kong bigyan nyo rin ng time si Diwata mag-adjust kasi bigla siyang sumikat, biglang naging negosyante. So mahirap yung transition period. Kilala namin siya personally, nakakasama namin siya halos everyday. So mabuting tao si Diwata at sana suportahan na lang natin kaysa hanapan natin ng mali. Kasi hindi nakakatulong eh. Marami siyang, tingnan nyo lahat ng tao nandito, marami siyang nabibigyan ng trabaho. Katulad ng Shift International, ganun din yung advocacy ni Boss Eugene na magpalaki, magparami. Kasi gusto namin makapagbigay ng mas maraming trabaho sa Pilipino. Diwata, dead ba lang sa basher? Kami from Shift, we are all out support kay Diwata. So sa akin lang, as a businessman, I always tell Diwata, no, stay humble, feet on the ground, no. Lagi ko sa pinapaalalahanan. Siyempre iba yung buhay ng influencer, iba yung buhay ng businessman. Sinasabi ko nga sa kanya, kami dito sa Shift, we are always here to support Diwata. Whatever happen, no, maraming bashers, maraming negative feedback, pero sabi ko, hayaan lang niya yun, importante wala siyang inaapakan.